Nang marinig ang tunog, tumingin si James. Sa di kalayuan, mabilis na lumipad papunta sa kanya ang isang lalaki, na lumilitaw sa loob lamang ng ilang segundo. Nakita ni James ang itsura ng lalaki. Hindi siya mukhang masyadong matanda. Mga 25 o 26. Nakasuot siya ng itim na baluti at may mahabang espada sa kanyang baywang. Tumayo siya sa ilang metro ang layo at tumingin kay James na may malungkot at pag-alit na ekspresyon. "Sino ka?" Natarante si James dahil hindi niya makilala ang lalaking nasa harapan niya. "Kaaway," sabi ng lalaking naka-black armor. "Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Quaid Hatch mula sa Overworld." Nang marinig ang Overworld, nagkaroon ng masamang premonition si James sa kanyang puso. Nakapatay siya ng maraming Overworld outsiders at nagkaroon ng mga hinaing sa mga mula sa Overworld. Matapos ang isang maikling pagkabigla, pinagdikit ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, "Natutuwa akong makilala ka, Quaid. Ang anak ng langit at Magnus ay aking mga juniors." Malungkot ang ekspresyon ni Quaid. Sa sandaling iyon, malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Nontog si James sa di kalayuan na para bang isang bundok ang bumagsak sa kanya. Umikot ang kanyang blood energy. Gaano kalakas? Nagulat si James. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay ang anak ng langit at ang nakatatanda ni Magnus. Parehong namatay ang anak ng langit at si Magnus sa kanyang mga kamay. Tila mahuhuli siya sa isang matinding labanan ngayon. Na-activate na ang challenge. Habang naghahanda si James na harapin ang kanyang kalaban, isang boses ang umalangaw mula sa malayong kalangitan. Gayunpaman, napakalinaw ng tunog, na para bang nagmumula ito sa mismong tabi niya. Nagulat si James. Ganito ba na isaaktibo ang mga hamon? Huff! Agad namang huminga ng malalim si James. Sa sandaling iyon, natigilan si Quaid. Obviously, narinig din niya ang boses at alam na nag-activate sila ng challenge. Mamatay. Nagdilim ang mukha ni Quaid. At galit na galit siyang umungol. Tapos, naikuyong niya ang kamao niya at sinuntok si James. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Bago pa makapag-react si James ay umiindayog na ang nakakatakot niyang kamao sa kanya. Sa sobrang gulat ay itinaas niya ang kamay para lumaban. Boom! Nagsalpukan ang dalawang puwersa at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Isang shockwave ang dumaan sa paligid. At ang bundok sa ilalim ng mga paa ni James ay giniba at naging mga guho. Napabalikwas si James sa lakas. Naramdaman niya ang nakakatakot na puwersa na damaloy sa kanyang kamao at tumagos sa kanyang buong katawan. Napinsala ng kapangyarihan ang kanyang katawan. At ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watek. Mamatay na sana si James sa suntok ni Quaid kung hindi dahil sa katawan niyang demonic lotus. Bagamat bahagya lang siyang nasugatan, nabigla siya. Siya ay nasa Herculean's 5th layer. At ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa Herculean's 6th layer. Gayunpaman, hindi pa rin siya katugma para kay Quaid. Naisip ni James, gaano siya kalakas. Habang gulat pa rin, ang demonic lotus sa kanyang katawan ay nagpakawala ng demonic energy. Damaloy ang demonic energy sa kanyang katawan at agad na pinagaling ang mga sugat ng kanyang katawan. Sinamantala ni James ang pagkakataon at mabilis na umatras. Pinapanatili ang isang ligtas na distansya mula sa Quaid. Nang makitang may namumuong pinsala sa kamao ni James at tumatagos sa kanyang katawan, napagpasyahan ni Quaid na mamamatay si James. Gayunpaman, nakabawi naman ang katawan ni James nang umatras ito. "Minimaliit kita." Dumilim ang mukha niya at pag-alit. Kumalabog. Binunot ni Quaid ang kanyang espada at hinawakan ito.
na nagdulot ng nakakatakot na puwersa na tumama kay James. Tumalon siya sa himpapawid at sumugod kay James. Pinutol ang kanyang espada. Mabilis na nakailag si James sa pag-atake. Ang espada ni Quaid ay bumagsak sa lupa. At isang pagsabog ang sumabog, na nagdulot ng isang napakalalim na hukay na lumitaw sa lupa. Kabanata 2182. Malakas si Quaid, at ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Alam ni James na imposibleng patayin si Quaid nang hindi gumamit ng Sacrilegious Ascension. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga energy reservoir ay naglalabas ng ilang alon ng true energy. Tumagos ang mga ito sa kanyang buong katawan at binasag ang kanyang gulugod. Siya ay humakbang pasulong, at ang langit at kapangyarihan ng lupa ay nagtipon patungo sa kanya. Ang kanyang katawan ay sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa at bumuo ng isang bagong gulugod. Lumakad siya pasulong, at naramdaman ni Quaid ang isang malakas na puwersa na dumurog sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay hindi sapat upang mapatamba siya pabalik. Hinawakan ni Quaid ang mahabang itim na espada at nilasla si James. Ang kanyang espada ay nagwasak ng isang bagyo. Si James ay gumawa ng ilang hakbang pasulong. At ang ilan sa kanyang vertebrae ay nabago. Kasabay nito, pinawi niya ang bagyo. Ang Sacrilegious Ascension ay isang makapangyarihang signature martial arts skill ng primordial divine ape race. Pagkaraan ng ilang hakbang pasulong ni James, napaatras si Quaid ng puwersa. Samantala, nagpatuloy si James sa paghakbang. Hindi nagtagal, nakagawa siya ng 33 hakbang. 33 sa kanyang vertebrae ay muling hinubog. Sa sandaling iyon, ang kanyang enerhiya ay ganap na sumanib sa nakapalibot na Empyrean spiritual energy. Isang malakas na enerhiya ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga bundok sa lugar ay gumuho sa mga guho. Lumutang si James sa ere at tumingin kay Quaid. With a calm and confident expression, he said, "I didn't want to kill you, Quaid. Gayunpaman, dahil may death wish ka, ihahatid na kita." Ang Sacrilegious Ascension ay nagtipon ng isang malakas na magnetic field sa paligid ni James. Pakiramdam ni Quaid ay parang dinudurog siya ng presyo ng langit at lupa habang nakatayo siya sa loob ng magnetic field. Kahit na siya ay nasa ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension, hindi niya nakayanan ang puwersa. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay hindi mapigilan. Ang kanyang true energy ay umikot din at nagpakita ng mga palatandaan ng pagtagas mula sa kanyang katawan. Damn it! Galit na umungol si Quaid. Tinitigan niya ang pressure na nabuo ng Sacrilegious Ascension at itinaas ang kanyang mahabang espada. Agresibong naglaslas. Ang mahabang espada ay sumambulat ng may malakas na enerhiya at agad na nabasag ang kapangyarihan ng Sacrilegious Ascension. Samantala, ang binagong gulugod ni James sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit at lupa ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng. Bago pa makapag-react si James ay umiindayog na ang nakakatakot niyang kamao sa kanya. Sa sobrang gulat ay itinaas niya ang kamay para lumaban. Boom! Nagsalpukan ang dalawang puwersa at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Isang shockwave ang dumaan sa paligid. At ang bundok sa ilalim ng mga paa ni James ay giniba at naging mga guho. Napabalikwas si James sa lakas. Naramdaman niya ang nakakatakot na puwersa na dumaloy sa kanyang kamao at tumagos sa kanyang buong katawan. Napinsala ng kapangyarihan ang kanyang katawan. At ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watek. Mamatay na sana si James sa suntok ni Quaid kung hindi dahil sa katawan niyang demonic lotus. Bagamat bahagya lang siyang nasugatan, nabigla siya. Siya ay nasa Herculean's 5th layer. At ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa Herculean's 6th layer. Gayunpaman,
Hindi pa rin siya katugma para kay Quaid. Naisip ni James, gaano siya kalakas. Habang gulat pa rin. Ang demonic lotus sa kanyang katawan ay nagpakawala ng demonic energy. Dumaloy ang demonic energy sa kanyang katawan at agad na pinagaling ang mga sugat ng kanyang katawan. Sinamantala ni James ang pagkakataon at mabilis na umatras. Pinapanatili ang isang ligtas na distansya mula sa Quaid. Nang makitang may namumuong pinsala sa kamao ni James at tumatagos sa kanyang katawan. Napagpasyahan ni Quaid na mamamatay si James. Gayunpaman, nakabawi naman ang katawan ni James nang umatras ito. Minimaliit kita, dumilim ang mukha niya at pag-alit. Clank! Binunot ni Quaid ang kanyang espada at hinawakan ito, na nagdulot ng nakakatakot na puwersa na tumama kay James. Tumalon siya sa himpapawid at sumugod kay James. Pinutol ang kanyang espada. Mabilis na nakailag si James sa pag-atake. Ang espada ni Quaid ay bumagsak sa lupa. At isang pagsabog ang sumabog, na nagdulot ng isang napakalalim na hukay na lumitaw sa lupa. Kabanata 2183. Matapos patayin ni Quaid si James, may lumitaw na ibang tao bago siya makahinga. Ito ay isang makapangyarihang tao na may mas malakas na enerhiya kaysa sa kanya. Matapos ang isang maikling pakikipag-ugnay, siya ay Nat Amba. Isa na namang matinding labanan ang sumiklab sa lugar. Nang mga sandaling iyon, mahinang nakahiga si James sa mga guho sa ibaba nila. Ang kanyang lakas ay bumuti ng husto matapos ihagis ang sacrilegious ascension. Gayunpaman, ito ay maihahambing lamang sa lakas ng isang tao sa ika-6 na hagdan ng immortal ascension. Samantala, naabot na ni Quaid ang tuktok ng ika-6 na hagdan ng immortal ascension at malapit na sa ika-7 hagdan. Bagamat ang lakas nila ay pareho sa ika-6 na hagdan ng immortal ascension, medyo malaki ang agwat sa kanila. Si James ay malubhang nasugatan ngunit hindi namatay. Binago ng demonic lotus ang kanyang katawan. Kaya hindi sapat ang lakas ni Quaid para patayin siya. Naramdaman ni James ang paggalaw sa itaas niya. Alam ni James na isa na namang matinding sumiklab. Kaya, nanatili siya sa ilalim ng mga guho sa lupa at hindi nagpakita ng sarili. Gamit ang pagkakataong pagalingin ang kanyang katawan, umakyat ang demonic energy sa kanyang katawan. At mabilis siyang naka-recover sa kanyang mga sugat. Sa mas kaunti, mahigit 1 minuto, ganap na siyang gumaling. Bumalik na sa sukdulan ang kanyang lakas. Ngunit hindi niya piniling ihayag ang kanyang sarili. Sa halip, naghintay siya sa loob ng mga guho. Nagpatuloy ang matinding labanan sa itaas niya. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay dumaan sa paligid at sinira ang lahat. Ang mga bundok ay nawasak. At ang lupa ay puno ng napakalalim na hukay. Tumagal ng halos kalahating oras ang laban. Naramdaman ni James na si Quaid at ang isa pang magsasaka ay hindi pa patay ngunit sugatan. Nagtamo si Quaid ng sugat sa braso at duguan. Napatitig siya sa kalaban na nakasuot ng itim na damit. Huminga din ang lalaking nakasuot ng itim at tinitigan si Quaid. Malamig niyang sabi, "I wasn't expecting you to be so resilient." Gayunpaman, mamamatay ka dahil ako ang iyong kalaban. Sa sandaling iyon, isang itim na lotus ang tahimik na bumaril mula sa lupa. Ang itim na lotus ay lumitaw sa kalangitan at naglalabas ng itim na enerhiya. Ano? Nagulat si Quaid at ang lalaking nakasuot ng itim. Sa sandaling iyon, ang itim na lotus ay naglabas ng demonic energy. Niwalis ng enerhiya ang paligid at nilamon ang lalaking nakaitim na damit. Ang itim na demonic energy ay pumasok sa katawan ng lalaking nakasuot ng itim. Bigla niyang naramdaman na parang nilalamon ang kanyang true energy at blood essence. Sa sandaling iyon, takot na takot siya sa nalalapit niyang kamatayan. Arg! Hindi. Nanlaki ang kanyang mga mata. At inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Bagamat nakakatakot si James Demonic Lotus.
Ang lalaking nakaitim na damit ay nasa ikapitong hagdan ng Immortal Ascension. Nakalaya siya sa demonic energy. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay lumitaw sa hangin. Ang kanyang mahabang espada ay naglaslas sa demonic lotus. At isang nakakatakot na sword energy ang sumabog. Nang matamaan, ang demonic lotus ay nagbagong anyo sa itim na ambon at mabilis na nawala sa malalim na hukay sa lupa. Si James, na nagtatago sa hukay, ay dumura ng isang subo ng dugo. Naputol ang kanyang demonic lotus. At nagtamo siya ng mga pinsala mula sa backlash. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mapanganib na enerhiya na papalapit sa kanya. Kumislap ang kanyang katawan, at mabilis siyang tumakbo palabas ng malalim na hukay. Pagkatapos niyang makatakas, maraming sword energies ang bumagsak sa mga guho sa lupa, na lumikha ng mas malaking gulo. Lumitaw sa di kalayuan si James at nagngangalit ang mga ngipin. Napakalapit na noon. Napansin naman ng dalawa na dating nag-aaway si James. Nagulat si Quaid. Tinuro niya si James sa di kalayuan at sinabing, "Idemonyo ka." Ang lalaking nakaitim na damit ay natakot din kay James. Nang buhol-buhol siya ng demonic energy, napuno siya ng takot sa kamatayan. Buti na lang at malakas siya para makalaya. Kung hindi, ito ay pagkamatay niya. Nakasimangot na tinignan ni James ang lalaking naka-black robe at si Quaid. Kabanata 2184. Matinding labanan ang dalawa at pareho silang nasugatan. Ang kanilang mga lakas ay wala na sa kanilang mga rurok. Sa kabila noon, medyo malakas pa rin sila. Damn it! Nagkamali ako. Masyado akong maagang nagpakita. Dapat maghintay ako hanggang sa wala na silang combat power. Tinampal ni James ang noo niya. Nagsisi siya na kumilos at nagsiwalat ng sarili ng maaga. Takot na napatingin ang dalawa kay James. Lalo na ang lalaking nakaitim na damit. Sa sandaling iyon, nabalot siya ng malamig na pawis. Samantala, malalim ang iniisip ni James. Wala siyang sama ng loob sa lalaking nakaitim na damit. Malamang na maiiwasan ng lalaking nakasuot ng itim ang sigalot kung hindi siya aatake. Gayunpaman, nagkaroon siya ng sama ng loob na makipag-ayos kay Quaid. Nagpasya si James na paalisan muna si Quaid. Pagkatapos niyang magdesisyon, sinabi ni James, "Tapos na ang oras mo, Quaid." Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni James. At ang demonic energy sa kanyang katawan upang makabuo ng itim na lotus. Ang itim na lotus ay lumipad sa itaas ng kanyang ulo, na napapalibutan ng itim na ambon na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Bahagyang napaatras ang lalaking nakasuot ng itim nang makita ang eksena. Samantala, hinawakan ni Quaid ang kanyang espada at naglaslas para putulin ang itim na demonic energy na tumama sa kanya. Makapangyarihan si Quaid, at hindi siya kayang patayin ni James ng ganoon kadali, kahit nasa demonic lotus. Gayunpaman, nasugatan si Quaid at nawala ng lakas laban sa demonic energy. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay tinamaan ng demonic energy at pinalipad. Sinamantala ni James ang pagkakataon at hinimok ang lakas ng itim na lotus. Ang demonic lotus ay mabilis na lumutang patungo sa Quaid. At hindi mabilang na mga hibla ng demonic energy ang dumaan upang palibutan siya. Binalot ng demonic energy si Quaid at patuloy na hinigop ang kanyang true energy at blood essence. Ipinadala ng demonic lotus ang kapangyarihan kay James. Mabilis na bumuti ang pisikal na lakas ni James sa pangalawa. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Quaid. Hindi nagtagal ay hamina na ang kanyang mga sigaw. Si Quaid ay naging isang tumpok ng mga buto. Ang demonic lotus ay ganap na hinigop ang kanyang tunay na enerhiya. Laman at dugo. Hindi mahanap ni Quaid ang pagkakataong gamitin ang token na ibinigay sa kanya pagkatapos ng demonic energy ni James. Nakapalibot sa kanya,
Sa sandaling iyon, kakaiba ang reaksyon ng demonic lotus. Isang puting kulay ang makikita sa demonic lotus. Kakaiba ang itsura nito. Ipinadala ng demonic lotus ang enerhiya kay James, na tinulungan siyang lumitaw ang kanyang pisikal na lakas at true energy. Na kumpleto na hamon. Pagkatapos ng kamatayan ni Quaid, isang boses ang umalangaw sa mga tainga ni James. Biglang nawala ang kanyang katawan sa lugar, at dinala siya sa isang lungsod. Nasaan ako? Matapos lumitaw sa lungsod, natigilan si James. Inis kanya ang lungsod. Ito ay isang napakatandang lungsod. At maraming tao ang naglalakad sa mga lansangan. Ang mga taong ito ay mga powerhouse mula sa 3,000 mundo. Binabati kita sa pagkumpleto ng unang hamon at pagdating sa Infinity City. Matapos lumitaw si James sa lungsod, muling tumunog ang boses. Si James ay matamang nakikinig. Ang Infinity City ang panimulang punto ng provenance. Sa labas ng lungsod ay ilang mapanganib na mga lugar kung saan maaaring matrigger ang mga hamon. Pagkatapos makumplito ang iyong hamon, dadalhin ka sa susunod na lungsod. Ang bawat lungsod ay nangyayari sa isang panahon. Sa lungsod na ito, makikita mo ang Infinity Steel, na nagtatala ng impormasyon at mga kaganapan sa panahon na ito. Kabanata 2185. Ang Infinity Steel. Napukaw ang pagyusisa ni James. Ang impormasyon tungkol sa panahon na kanilang nilakbay ay nakaukit sa Infinity Steel. Dahil siya ay dinala sa Infinity City, wala na siya sa kanyang orihinal na panahon at naglakbay pabalik sa nakaraan. Pinagmasdan ni James ang paligid. Maraming mga magsasaka sa lungsod. Ito ang mga taong nakatapos ng kanilang mga hamon at pumasok sa Infinity City. Ang Infinity City ang unang stop ng kanilang time travel. Nilibot ni James ang lungsod at hindi nagtagal ay nakita niya ang isang misteryosong slab na may mga inscription. Ito ay isang itim na slab na 100 metro ang taas at higit sa 20 metro ang lapad. Maraming kakaibang salita ang nakaukit dito. Maraming tao ang natipon sa ibaba ng slab. Sa isang sulyap, nakita ni James ang isang makapal na tao. Mayroong hindi bababa sa 100,000 katao. Ano ang ibig sabihin ng teksto dito? Siguradong kahanga-hanga ang Infinity Steel. Maraming mga magsasaka na hindi maintindihan ang teksto ay tinalakay ang Infinity Steel. Hindi nagtagal, dumating si James sa Infinity Steel at sinisiyasat ito. May mga mahiwagang script sa magkabilang gilid ng Infinity Steel. Sa gitna nito ay maraming pangalan. Ang mga pangalan ay nakasulat sa mga sinaunang script. At mahirap sabihin kung saang panahon sila nagmula. Hindi mabasa ni James ang isang salita. Ms. Sophie, nandyan ka ba? Si James ay telepathically na nakipag-ugnayan kay Sophie, na nasa celestial abode. Hindi nagtagal. Sumagot si Sophie, nandito ako. Tanong ni James, ano ba talaga ang Infinity Steel? Ano ang mga salitang ito? Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. Hindi rin ako masyadong sigurado. Ngunit, narinig kong sinabi ni Emperor Jabari na ang Infinity Steel ay ang representasyon ng Infinity Cities. Mayroong 100 at walang Infinity Cities sa kabuuan. Nagulat na tanong ni James. So, kung maglalakbay ako sa 100 at 8 Infinity Cities, babalik ako sa simula ng mundo. Haha, napakawalang muwang mo. Tumawa si Sophie, na nagsasabing, ang Infinity Cities ay simula pa lamang. Magsisimula ang real-time na paglalakbay pagkatapos mong dumaan sa 108 Infinity Cities. Hindi mabilang na mga powerhouse ay pumasok sa provenances, ngunit walang nakarating sa simula ng mundo. Kung gayon, naiintindihan mo ba ang teksto sa Infinity Steel? Hindi maintindihan ni James ang mga salita, kaya lang humingi siya ng tulong kay Sophie. Sabi ni Sophie,
Mga sinaunang script sila. Hindi ko masabi sa iyo kung ano ang ibig sabihin nito. Kailangan mong maabot ang isang tiyak na ranggo upang maunawaan ito. Okay, natarante si James. Biglang may naalala si Sophie at sinabing, nga pala, narinig ko si Emperor Jabari na nagsabi na ang Infinity Steel ay umiral na mula pa sa simulan ng mundo at ito ay isang mahalagang kayamanan. Sinubukan ng mga emperador rank powerhouses nang nakaraan na dalhin ito sa kanila. Ngunit ito ay nag-backfire. Maging si Emperor Jabari ay dumating upang subukang kunin ito ngunit nabigo. Sinabi niya sa akin na ang isang tao lamang ay may mahinang cultivation base na maaaring kumuha ng Infinity Steel. Paliwanag ni Sophie. Sinabi din ni Emperor Jabari na may mga sinaunang script sa Infinity Steel. Napakalakas nila at magkakaroon ng malakas na paggana sa mga malalawak na tao. Gayunpaman, hindi ito lalaban sa karaniwang mga magsasaka. Sinabi rin niya sa akin na mga walang kapantay na powerhouses lang ang maaaring makapasok sa lugar na ito. Ngunit sa mabigat na presyo, sa kabilang banda, hindi kayang makapasok sa lugar na ito ang mga ordinaryong cultivator. Gayunpaman, lumilitaw na konektado ang space-time portal sa lugar na ito. Mayroon ding paghihigpit sa edad kung saan ang mga iyon. Mahigit 100 ang hindi makakapasok sa lugar. Pagkatapos magsalita, napaisip ng malalim si Sophie. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sa pagsasama-sama ng mga haka-haka ni Emperor Jabari. Sa palagay ko ang kayamanan na nakatago sa lugar na ito ay hindi lamang sikreto ng mundo sa simula ng panahon. Posible na kahit ang Infinity Steel mismo ay isang kayamanan. Natigilan. Tanong ni James. Ang sinusubukan mong sabihin ay ang Infinity Steel ay isang kayamanan na maaari kong sabihin. Hindi ko alam. Pero subukan mo. Pagkatapos ng lahat. Naiintindihan ng mga powerhouse sa Emperor rank ang Heavenly Path. Dahil ang mga ito ay haka-haka ni Emperor Jabari. Dapat itong malapit sa katotohanan. Kabanata 2186. Tanong ni James. Paano ko ito tatanggapin? Sumagot si Sophie. Paano ko malalaman? Hindi pa ako nakapunta sa Infinity City o sa Provenance. Sige. Marahang tumango si James. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Sophie, nalaman niya na ang Infinity Steel sa kanyang harapan ay maaaring maging isang hindi pangkaraniwang kayamanan at umiral na mula pa noong simulan ng mundo. Malaki ang pakinabang sa kanya kung maaalis niya ito at matututong kontrolin ito. Ang Infinity Steel ay hindi mababa bilang isang tool para sa pag-aaral ng sikreto ng mundo. Gayunpaman, hindi alam ni James kung paano niya ito tatanggapin. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa itim na Infinity Steel at sinubukang gawin ito. Gayunpaman, hindi natinag ang Infinity Steel. Sobrang bigat na parang na-grounded sa mundo. Hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Paano ko gagawin ito? Tumingin si James sa Infinity Steel at muling nag-isip. Mas maraming cultivator ang lumitaw sa unang Infinity City. Matapos lumitaw ang mga magsasaka na ito sa lungsod. Mabilis silang umalis upang mag-trigger ng higit pang mga hamon upang magpatuloy sa susunod na destinasyon. Nagkaroon ng mga hamon sa iba't ibang antas. Pagkatapos makumplito ang isang mahirap na hamon, maaaring lumaktaw ang isa sa kanilang Infinity Cities. Sa kalaunan, maaabot nila ang 108 lungsod. Ang pagdating sa huling lungsod ay hindi ang katapusan. Sa halip, ito ang tunay na simula ng paglalakbay sa oras. Parami ng parami ang nagsimulang umalis sa lungsod. Marami ring tao ang nagkukumpulan pa sa paligid ng Infinity Steel. Gayunpaman, walang makakaintindi sa mga script sa Infinity Steel. Walang nakakaalam ng pinagmulan o kahulugan ng mga script. Matapos mag-inspection saglit, pinili nilang umalis. Maya-maya, si James na lang ang natira.
Ang isa ay mawawala ang kanilang pakiramdam ng oras sa loob ng provenance. Nakatayo si James sa ilalim ng Infinity Steel. Tila ilang saglit lang ang lumipas. Ngunit sa parehong oras, parang walang hanggan ang lumipas. Nakakubli na ang sense of time niya. Iniwan ng lahat ang Infinity City. Si James lang ang naiwan. James! Ang boses ni Sophie ay mula sa Celestial Abode. Bumalik sa katinuan si James at nagtanong. Anong mali? Sabi ni Sophie, nagpunta ako para pag-aralan ang mga sinaunang script sa Infinity Steel. Bagamat hindi ko maisip ito. Sa tingin ko ang aking kapangyarihan ay hindi na makapag-trigger nito. Isang puting ilaw ang bumungad sa harapan ni James. Ang puting flash ay nahulog sa lupa. At isang magandang babae na lumitaw. Si Sophie iyon. Utos niya. Umalis ka, James. Sige. Mabilis na lumayo si James. Lumutang si Sophie sa hangin. At isang misteryosong simbolo at malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Kinaladkad ng puwersa ang Infinity Steel at sinubukang iangat ito. Sa sandaling iyon, tila nabuhay ang mahiwagang mga script sa Infinity Steel. Pumutok ang malakas na enerhiya at pinaalis si Sophie. Bumagsak si Sophie mula sa langit at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, bumuga siya ng isang bibig ng dugo. Kabanata 2187. Hindi sigurado si James kung gaano kalakas si Sophie. Gayunpaman, nailipat niya ang Infinity Steel. Bagamat nasugatan siya, nagawa pa rin niyang gumalaw ng kaunti. Naglakad si James papunta kay Sophie at tinulungan siyang makatayo mula sa lupa. Nag-aalalang tanong niya, "Are you okay?" Marahang iwinagayway ni Sophie ang kanyang kamay at pinunasan ang dugong tumutulo sa kanyang labi. Tapos, sumagot siya, "Ayos lang ako. Ito ay ang backlash mula sa kapangyarihan ng Infinity Steel. Naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang lakas. Gaya ng inaasahan mula sa isang pambihirang kayamanan na kahit ang mga powerhouse na may ranggo ng emperador ay hindi maaaring hawakan." Tinanong ni James, "Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Nahulog sa malalim na pag-iisip si Sophie. After thinking for a while, she replied, "Kahit ako, hindi ko kayang gawin dahil may mga nakasulat dito. Mayroon ding mga pangalan ng ilang emperor-rank powerhouses dito, na naglalaman ng matinding kapangyarihan. Ang mga makapangyarihang tao ay kailangang labanan ang Infinity Steel at ang napakalaking kapangyarihan ng mga pangalang ito na may ranggo na emperador. Dapat mong subukan, James." "Ako," sa walang magawang ekspresyon, sinabi ni James. "Ano ang magagawa ko? Wala kang mawawala sa pagsubok." Tumango si James. Sige. Tumalon siya sa ere. Sa pagtingin sa itim na Infinity Steel, pinakilos niya ang lahat ng kanyang lakas. Hinimok niya ang lakas at true energy ng kanyang buong katawan. Ilipat. Umungol si James. At ang kanyang makapangyarihang true energy ay tumama patungo sa itim na Infinity Steel. Gayunpaman, hindi niya ito maiangat. Kahit anong pilit niya. Ilang beses pa niyang sinubukan pero walang silbi. Sa huli, sumuko na siya. Bumaba siya sa lupa at umupo. Sumandal siya sa Infinity Steel at tumingin kay Sophie. Nagtanong, "Mukhang hindi ito gumagana." Ms. Sophie. Samantala, nakatayo si Sophie sa harap ng Infinity Steel na may maalalahang ekspresyon. Kahit nasa kanyang lakas at mga nakaraang karanasan sa mga sinaunang script, hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga script sa Infinity Steel. Ikinaway ni Sophie ang kanyang kamay. Walang nagmamadali. I-research ko ito. Hindi rin naman nagmamadali si James. Umupo siya sa lupa at matiyagang naghintay. Sinuri ni Sophie ang Infinity Steel. Tila nanigas ang oras sa sandaling iyon. Gayunpaman, naramdaman din nito na isang kawalang hanggan ang lumipas. Biglang inunat ni Sophie ang kamay at tinuro ang Infinity Steel.
Malakas na enerhiya ang lumabas sa dulo ng kanyang daliri. Tinamaan ng puwersa ang Infinity Steel, na naging sanhi ng pagyanig nito. Biglang may lumabas na malakas na puwersa mula sa Infinity Steel at pinalibutan sina James at Sophie. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang dalawa sa hindi pamilyar na lugar. Ang espasyo ay hindi kapani-pani, walang maliwanag at walang anumang kadiliman. Maraming puting ilaw ang lumutang sa hangin, na bumubuo ng isang kamangha-manghang tanawin. Anong nangyayari? Ms. Sophie. Gulat na napatingin si James kay Sophie. Si Sophie ay nagsuot ng nalilitong ekspresyon. Bahagya siyang umiling at sinabing, "Hindi rin ako sigurado. Sinubukan ko lang kung ano ang nasa isip ko. Mukhang tama ako. Ang Infinity Steel ay dating may-ari. Dapat ay naglagay tayo ng dimensyon na nakaimbak sa loob ng Infinity Steel. Dapat naiwan ito ng dating may-ari." Biglang lumutang ang ilan sa mga puting ilaw papunta kay Sophie. Namula ang mukha ni Sophie sa sakit. Kabanata 2188. Ang katawan ni Sophie ay kumikislap at nawala. Nag-teleport siya pabalik sa Celestial Abode. Pagkatapos bumalik sa Celestial Abode, ang kanyang mukha ay mapotla, at mukhang siya ay nagkaroon ng malubhang pinsala. Sinabi niya, "James, ang labas ng mundo ay lumalaban sa akin. Ang mga inscription sa, aatakihin ako ng Infinity Steel. Kaya hindi na ako makakatagal pa." Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng Celestial Abode. Natarante si James sa kanyang mga sinabi at nagtanong, "Bakit ayos lang ako? Mahina kasi yung cultivation base. Malayo ka sa puntong mauunawaan mo ang mga sinaunang script. Kaya, hindi ka nila sasalakayin." Nagtanong muli si James, "Kung gayon, ano ang susunod kong gagawin?" Sabi ni Sophie, "Walang nagmamadali. Isang powerhouse ang dapat umalis sa lugar na ito. Ang mga pira-piraso ng kanyang kaluluwa ay dapat na naiwan sa lugar na ito." Pagkatapos magsalita ni Sophie, may puting ilaw na nagtipon at nagporma ng silhouette. Malabo na nakita ni James na nakasuot ng puting roba ang taong ito. Siya ay may mahaba, itim na buhok, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay medyo gwapo. May nagpakita na ba sa wakas? Tumingin ang silhouette kay James. Parang si James ang kausap nito, pero at the same time, parang kinakausap niya ang sarili niya. Sa pagkakataong iyon, gustong makausap ni Sophie si James. Gayunpaman, napagtanto niya na isang malakas na puwersa ang puwersahang pinutol ang koneksyon ni James sa Celestial Abode. Kahit anong sabihin niya, hindi siya naririnig ni James. Samantala, hindi mapakali si James kay Sophie. Napatingin siya sa silhouette na lumulutang sa kanyang harapan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, "Ang pangalan ko ay James. Isang karangalan na makilala ka." "Ma'am." Malumanay na tumango ang silhouette bilang tugon kay James. Ang silhouette ay nagsabi, "Ang selyo ng langit at lupa ay nagbubukas. At ang provenance ay nabuksan. Mukhang dumating na ang araw na ito sa wakas. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo?" Pansamantalang tanong ni James. Sa wakas ay nasulyapan ng silhouette si James. Kaagad, mahinahon siyang sumagot, "Ako si Tatum Warderm." Bagaman hindi pa nakarinig si James ng isang Tatum Warderm, ang taong nauna sa kanya ay malamang na isang kilalang powerhouse mula pa noong sinaunang panahon. Malamang siya rin ang may-ari ng Infinity Steel. Interesado si James na makuha ang Infinity Steel. Sabi ni Sophie na maaaring kasing ganda ng pag-unawa sa mga lihim ng mundo. Magalang na tanong ni James, "Mr. Warderm, ikaw ba ang may-ari ng Infinity Steel?" Tumingin si Tatum kay James pero hindi sumagot. Sa sandaling iyon, hindi tao si James sa paningin ni Tatum. Sa halip, siya ay nasa anyo ng mga kakaibang simbolo na patuloy na nagbabago.
Siya ay isang makapangyarihang tao na nakakakita sa anumang bagay at buhay ng sinuman. Gayunpaman, hindi niya makita si James. Hindi niya makita ang kinabukasan ni James. Tila isang malakas na puwersa ang pumipigil sa kanya. Puno ka ng mga variable. Malambing na sabi ni Tatum. Dahil nakarating ka na rito. Tiyak na tadhana na. Kung maaari mong kunin ang unang piraso ng Infinity Steel ay depende sa iyong mga kakayahan. Tuwang-tuwa, tanong ni James. Paano ko makukuha ang unang Infinity Steel? Sagot ni Tatum. Dahil napunta ka rito, dapat ay nakatadhana ka. Gayunpaman, ang Infinity Steel ay hindi ordinaryong bagay. Sa sandaling makuha mo ito, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan at karma. Pagkatapos ay maging may-ari nito. Mabigatan ka ng maraming bagay. Upang maging may-ari ng Infinity Steel, kailangan mong maging mahusay sa lahat ng aspeto. Ang pagpunta dito ay hindi magagamit na tiyak na makukuha mo ang Infinity Steel. Bahagyang nataranta si James at hindi maintindihan ang mga sinabi ni Tatum. Nagtanong siya, pakisabi sa akin kung paano ko ito makukuha. Diretso lang. Depende ito sa kung kaya mong tiisin ang kahihinatnan at karma na kaakibat nito. Hindi ko makita ang iyong kinabukasan. Ito ay puno ng mga hindi alam at mga variable. Bulong ni Tatum at agad na nawala sa paningin ni James. Pagkatapos niyang mawala, ang hindi mabilang na puting liwanag na tuldok sa lugar ay mabilis na nagtipon. Na bumubuo ng ilang mahiwagang salita na bumalot kay James. Sa sandaling iyon, si James ay nataranta at naguguluhan. Gayunpaman, tumagal lamang ito ng ilang segundo. Makalipas ang ilang segundo, nawala siya sa kumikinang na espasyo. Nang muli siyang lumitaw, bumalik siya sa Infinity City sa ilalim ng Infinity Steel. Tumingin si James sa itim na Infinity Steel sa kanyang harapan. Nalilito. Ano ang nangyayari? Bakit bigla akong nadala sa labas? Anong ibig sabihin ni Tatum? Dapat kong tiisin ang kahihinatnan at karma kung gusto kong makuha ang Infinity Steel. Anong karma ang kailangan kong tiisin? Natarante si James. Ms. Sophie, nandyan ka ba? Hindi naintindihan ni James. Kaya tinanong niya si Sophie. Nandito ako. Ang boses ni Sophie ay narinig mula sa loob ng Celestial Abode. Ang isang malakas na koneksyon ay pumutol sa iyong Celestial Abode ngayon lang. Hindi ako makalapit sa iyo. Paano ito napunta? Anong nangyari? Binibigkas ni James ang mga salita ni Tatum. Tapos, tinanong niya, Ms. Sophie, ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin? Saglit na nag-isip si Sophie at sinabing, malamang kailangan mong matugunan ang isang tiyak na kwalipikasyon para makuha ang Infinity Steel. Malamang na kailangan mong kunin at itabi. Nakita ko. Tumango si James. Naglakad siya papunta sa Infinity Steel. Sa isang paglukso, lumitaw siya ng ilang metro sa himpapawid at na-activate ang kanyang true energy. Pinalibutan nila ang Infinity Steel. Dati, hindi niya maigalaw ang Infinity Steel. Kahit anong pilit niya, nakapagtataka, maaari na niyang iangat ang Infinity Steel. Ano? Nagulat din si Sophie, na nanunood mula sa Celestial Abode. Mabilis niyang pinaalalahanan siya. Kaya mo, James, mabilis. Hayaan ang Infinity Steel na kilalanin mo bilang may-ari nito. Tanong ni James. Paano ko ito makikilala bilang may-ari nito? Sabi ni Sophie, ang Infinity Steel ay isang banal na bagay na umiral mula sa likhain ng mundo. Ito ay hindi isang item na maaaring ganapin. Hindi mo magagamit ang iyong dugo para makilala ka nito bilang may-ari. Sa halip, kailangan mong makipag-usap dito sa pamamagitan ng telepatiko. Maikling ipinaliwanag ni Sophie kung paano kilalanin siya ng Infinity Steel bilang may-ari nito. Sinunod ni James ang utos niya. Di nagtagal, nakakonekta si James sa unang Infinity Steel at naging may-ari nito.
Pagkatapos niyang maging may-ari nito, ang Infinity Steel ay patuloy na lumiliit hanggang sa ito ay kasing laki ng kamao. Pagkatapos, gumalaw ito at dumapo sa palad ni James. Sumigaw si Sophie mula sa Celestial Abode. Wow! Hindi ko inaasahan na makukuha mo ang unang Infinity Steel. Ang swerte mo talaga, James. Kahit na ang mga powerhouse ng Emperor rank ay hindi ito maangkin. Naiinggit ako sa swerte mo. May naiinggit na ekspresyon si Sophie. Humalaklak si James at pinaglaruan ang Infinity Steel sa kanyang kamay. Ang Infinity Steel ay mabigat sa orihinal nitong anyo. Ngunit ngayon, napakagaan ng pakiramdam nito sa kanyang kamay. Matapos itong suriin ng mahabang panahon, hindi pa rin maisip ni James kung ano ang pambihirang tungkol sa Infinity Steel. Ang mga pangalan dito ay isa ng pinakamataas na kapangyarihan. Paliwanag ni Sophie, mahina ka pa rin ngayon. Kapag naging mas malakas ka, mauunawaan mo kung gaano ito kaganda ng isang kayamanan. Isinasantabi ang lahat ng iba pa. Ang mga pangalan ay isa pang pinakamataas na kapangyarihan. Bagamat makapangyarihan ang Infinity Steel, mahina ang kasalukuyang lakas ni James. At hindi pa niya ito maintindihan. Sa isang pag-iisip, ang Infinity Steel ay lumaki sa isang iglap. Bumalik ito sa orihinal nitong anyo, na 100 metro ang taas at 10 metro ang lapad. Ang itim na Infinity Steel ay bumasag sa isang malayong gusali na may mapanirang puwersa. Boom! Ang buong gusali ay nawasak sa isang malakas na putok. At ang Infinity City ay nangingibabaw. Gayunpaman, agad itong naibalik ang sarili. Ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Huminga ng malalim si James. Kabanata 2190. Bagamat hindi siya sigurado sa katangian ng Infinity Steel, alam niyang hindi ito makokontrol ng mga ordinaryong magsasaka. Inalis niya ang Infinity Steel ng may kasiyahan. Ang Infinity Steel ay naging itim na ambon at pumasok sa kanyang katawan. Lumubog sa isang tiyak na lugar sa loob ng kanyang elixir field. Satisfied na sabi ni James, "Ms. Sophie, nakuha ko na ang unang Infinity Steel. Nangangahulugan ba ito na madali kung makukuha ang iba pang Infinity Steles? Mayroon ba talagang 170 Infinity Steles?" Paliwanag ni Sophie, kumbaga, oo. Kung totoo man ito, kailangan mong maglakbay sa susunod na Infinity City para malaman ito. Kailangan ko bang tapusin ang isang hamon para makapag-move on? Tanong ni James. Sa sandaling iyon, ang Infinity Steel sa katawan ni James ay nagsiwalat ng kanilang impormasyon at ipinadala ito sa kanya. Matapos mataranta ng ilang segundo, masayang sinabi ni James, mukhang may portal sa pagitan ng bawat Infinity City. Hindi na kailangang kumpletuhin ang mga hamon para magpatuloy sa susunod na lungsod. Ang Infinity Steel ay nagpahayag ng maraming impormasyon kay James. Matapos makuha ni James ang impormasyon, hindi na siya nagtagal at naglakad papunta sa likod ng lungsod. Hindi nagtagal, narating niya ang isang pader ng liwanag sa likod ng lungsod. Alam ni James na lilito siya sa susunod na Infinity City pagkatapos dumaan sa liwanag. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi kayang dumaan dito ng ganoon kadali. Gayunpaman, madaling makadaan si James, dahil mayroon siyang Infinity Steel. Walang pag-aalinlangan. Dumaan siya sa dingding. Naglaho ang kanyang katawan at muling lumitaw sa susunod na lungsod. Ito ang pangalawang Infinity City. Naganap na kapareho ng nauna. Ang pagkakaiba lang ay ibang panahon ito. Sa loob ng pangalawang Infinity City, mayroong isa pang Infinity Steel. 1/3. Walang tao sa pangalawang Infinity City. Ang iba pang mga powerhouse na pumasok sa Provenance ay hindi natapos ang mga hamon mula sa una upang lumipat sa pangalawang lungsod. Mabilis na naglakad si James papunta sa Infinity Steel at sinubukan itong iangat.
Siya ay naging may-ari ng Infinity Steel at itinago ito ng walang labis na pagsisikap. Pagkatapos, naglakbay siya sa susunod na Infinity City. Patuloy siyang gumagalaw at nangongolekta ng Infinity Steles. Hindi nagtagal, naabot niya ang huling Infinity City at nakuha ang huling Infinity Steel. Nakatayo siya sa gate ng Infinity City. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang ang 108 Infinity Steles ay lumabas sa kanyang katawan at nag-hover sa ang langit. Ang tanawin ay kagilahil-alas at nakakagulat. Haha, sa sandaling iyon, isang malakas na tawa ang narinig. Sinong nandyan? Mabilis na inalis ni James ang Infinity Steel at iniskan ang kanyang paligid. Matapos tumunog ang boses, isang malabong silhouette ang lumitaw sa harap ni James. Unti-unting nabuo ang balangkas ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, hindi pa rin maaninag ni James ang mukha ng lalaki. Sino ka? Napangiti ng mahina ang lalaki at sinabing, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng bagong may-ari ang Infinity Steel. Napakaswerte mo, binata. Tiningnan siya ni James ng masama. Tiniyak siya ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Wala akong malicious intention. Tanong ulit ni James. Sino ka? Sagot ng lalaki. Hindi mahalaga ang identity ko. Hindi mo na kailangan pang magpatuloy sa pagsulong. Hindi mo magagawang lampasan ang Infinity City gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Dahil nakakuha ka na ng malaking kayamanan mula sa space-time portal. Dapat kang bumalik sa pinanggalingan mo. Pagkatapos, magsanay ng husto. Hihintayin kita sa Provence. Sigurado akong maglalaban tayo ng magkatabi sooner or later. Tapos, naging malabo na naman ang katawan niya. At unti-unti siyang nawala. Kabanata 2171. Hindi matukoy ni James ang hitsura ng misteryosong lalaki na lumitaw sa 108th Infinity City. Natarante si James sa sinabi ng lalaki. Anong ibig niyang sabihin doon? Sino ba talaga siya? Nawala sa pagmumuni-muni si James habang nakatayo sa dingding ng Infinity City at pinagmamasdan ang lalaki na nawawala ng walang bakas. Pagkaraan ng ilang oras, isinantibi niya ang kanyang iniisip. Sinabi sa akin ng lalaking iyon na hindi ko na kailangang umalis sa lungsod dahil nakuha ko na ang pinakamahalagang bagay sa space-time portal. Sa aking kasalukuyang lakas at ranggo, hindi ako makakapaglakbay sa simula ng panahon kung kailan isinilang ang universo. Bulong ni James. Pagkatapos, tinanong niya, Sophie, dapat ba akong umalis? Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng celestial abode. Oo, sa tingin ko, bagamat hindi pa ako nakapunta sa Infinity Cities and the Provenance. Kahit alam ko na hindi ka makakabalik sa panahon kung kailan ipinanganak ang universo gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Dahil ganoon din ang sinabi ni Sophie, hindi na nagtagal si James. Kung tutuusin, nakuha na niya ang hindi magagapi na Providence. Hawak ang token na natanggap niya nang ipasok niya ang Provenance sa kanyang kamay. Dinurog niya ito sa mga piraso. Ang token ay nagliwanag ng puting liwanag na bumalot sa kanya. Pagkatapos, nawala siya ng walang bakas. Sa pagkakataong iyon, tanging ang ulo niya lang ang naramdaman niya. Tumagal ito ng 10 segundo. Pagkatapos, umalis siya sa Infinity Cities ng Provenance at muling nagpakita sa Mount Bane. Sa pagbabalik sa Earth, napagtanto ni James na maraming tao ang nagtipon sa Mount Bane. Sila ang mga outsiders na pumasok din sa space-time portal. Bukod dito, may mga kumikinang na puting ilaw sa paligid nila. Ang bawat liwanag ay kumakatawan sa pagbabalik ng magsasaka mula sa Provenance. Bakit bumalik ang lahat? Nagsalubong ang kilay ni James at pinagmasdan ang paligid. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit at nagmamadaling lumapit dito. Nagtanong, Marcelo, bumalik ka na rin. Hindi mo ba natapos ang hamon?
Tiningnan siya ni Marcelo at sinabing, "Hindi ko maintindihan." Pumasok ako sa isang kuweba na nagsasaad na kaya kong sumulong ng 3 sunod-sunod na Infinity Cities kapag umalis ako sa kuweba. Gayunpaman, bago mahanap ang labasan, bigla akong bumalik dito. Ha! Natarante si James. Ano ba ang nangyayari? Umiling si Marcelo. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Pinagmasdan ni James ang paligid. Parami ng parami ang mga magsasaka na bumalik. Wala pang 10 minuto. Ang Mount Bain ay puno ng mga magsasaka. Bakit ako bumalik? Hindi ko nakuha ang gusto ko. Gusto kong bumalik. Marami ang nataranta. Sinubukan ng ilang magsasaka na pumasok muli sa space-time portal ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang makita ito, bumulong si James. Maaaring ito ay sanhi ng katotohanan na nakuha ko ang Infinity Steel. Ang pinakamahalagang bagay ng space-time portal. Ano? Tanong ni Marcelo. James, nakuha mo ba ang Infinity Steel? Ha? Inayos ni James ang sarili at nakangiting sinabi. Hindi pwede, sabi ni Marcelo. Oo, naisip ko. Marcelo, babalik na ako sa Wormstead ngayon. Magkita ulit tayo sa ibang araw. Nagpaalam si James sa kanya. Sige na, bibisitahin kita kapag libre ko. Kumaway siya sa kanya. Pagkatapos, tumalon si James sa hangin at lumipad sa direksyon ng Wormstead. Dahil ang kanyang lakas ay napakalaki at ang kanyang true energy ay marilag. Ang kanyang bilis ay pambihira. Maya-maya, nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Sa ngayon, ang Elite 8 at si Blake Davis ang namamahala sa Wormstead. Samantala, sina Delaney, Henry, the Blythe King, at Thea ay nasa closed-door meditation sa Celestial Abode. Kabanata 2172. James. Sa palasyo, naglakad si Quincy papunta kay James. Nakaupo sa pangunahing upuan, na may pagtataka sa mukha. Nakasuot ng pulang damit. Pinatingkad lamang ng kanyang hubog na anyo ang kanyang hindi nagkakamali na kagandahan. Sabi niya, akala ko pumunta ka sa Mount Bain at pumasok sa space-time portal. Bakit ang bilis mong bumalik? Dahil walang konsepto ng oras sa Infinity City sa Provenance. Walang ideya si James kung ilang oras na ang lumipas. Ilang araw na ang nakalipas mula nang magbukas ang space-time portal. Sumagot si Quincy, 3 araw. 3 araw lang. Bulalas ni James. Akala niya ay napakatagal na niya sa Provenance. Mukhang 3 araw lang ang lumipas. Tama, 3 araw na lang. Tumango si Quincy. Huminga ng malalim si James. Bakit pakiramdam niya ay mahabang panahon na ang lumipas? Anong mali? May nangyari bang masama? Tanong ni Quincy. Wala lang. Sabi ni James. Pagod lang ako. Iyon lang. Magpapahinga na ako. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Nakarating siya sa kanyang silid sa looban at nahiga sa kama. Nakatitig sa kisame. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, tumayo siya at ipinatawag ang 108 Infinity Steles. Pagtingin sa Infinity Steles na lumiit sa laki, nagpakawala ng tawa si James. Hindi niya akalain na magiging ganito siya kapalad na makuha ang pinakamahalagang bagay ng space-time portal. Lumilitaw na ang Providence na lumitaw pagkatapos ng unang kalamidad ay ang 108 Infinity Steles. Na hindi naglalakbay pabalik sa panahon noong ipinanganak ang universo. Ang Infinity Steles ay naglabas ng sinaunang aura na nagpalamig sa gulugod ni James. Ang kanilang kapangyarihan ay dapat na hindi kapani-paniwalang mahusay. Bulong ni James habang masayang iniimbak ang mga ito. Pagkatapos, bumalik ang pakiramdam ng pagkabalisa. Iyon ay dahil 4 na sakuna ang lilito sa Earth bago maalis ang selyo. Bagaman ito lamang ang unang kalamidad. Marami ang nasawi. Ano ang mangyayari kapag lumitaw ang ikalawang kalamidad? Kailan ito lalabas?
Humiga si James sa kama at nag-isip. Dahan-dahan siyang nakatulog. Sa mga sumunod na araw, nanatili si James sa Wormsted at hinarap ang mga gawain ng bansa. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 linggo. 1 linggo na ang nakalipas. Nawala ang space-time portal matapos ang mga magsasaka ay sapilitang palabas sa Provenance. Gayunpaman, hindi sila umalis sa Earth ngunit sa halip ay nanatili dito. Bagamat nakaligtaan nila ang Providencia na dulot ng unang kalamidad, naroon pa rin ang ikalawang kalamidad. Dahil ang ikalawang kalamidad ay target lamang ng mga taga-lupa, sila ay nababahala. Sa Ascensia, wala silang pakialam sa kapalaran ng mga taga-lupa. Bago pa man lumitaw ang ikalawang kalamidad, may bagong problema si James. Sa isang umaga makalipas ang 1 linggo, si James ay nasa gitna ng isang pulong kasama si Quincy at ang iba pa sa palasyo nang ang papalapit na mga bagay na lumilipad ay nagburst sa kalangitan sa di kalayuan. Nag-uulat. Isang gwardya ang sumugod sa palasyo. Anong mali? Tanong ni James na nakakunot noo. Nakasuot ng nakakatakot na ekspresyon. Itinuro ng gwardya ang labas ng palasyo. May mga airship na papalapit sa Wormsted. Ha! Saglit na natigilan si James bago tumayo at nagmamadaling lumabas. Kabanata 2173. Si James ay lumabas ng palasyo, habang ang iba ay nakasunod sa likuran. Pinagmasdan ni James ang kakaibang hugis na mga airship sa kalayuan. Kasing laki ng mga bundok ang mga ito, at hindi maiwasan ang lahat ng tao sa kamahalan ng armada. Ano ang nagsalubong ang kilay ni James? Gayunpaman, hindi siya nagulat nang makita ang mga airship. Ngunit ang kapaligiran ng Earth ay nagbago ng husto. Mula sa panlabas at istruktura ng mga airship, dapat ay nanggaling sila sa sealed realms. Nagtataka siya kung bakit may kumatok sa kanyang pintuan. Ano ang nangyayari? Ang mga iyon ay dapat na mga airship mula sa sealed realms. Masasabi kong magic treasures iyon kaysa airship. Narinig ko mula sa mga cultivator mula sa iba pang sealed realms na ang mga airship na tulad nito ay maaaring lumiit sa laki sa tuwing gugustuhin ito ng gumagamit. Marami ang nag-uusap ng pabulong. Nandito ba si James Caden? Umalangaw-ngaw ang isang mapang apong boses nang lumitaw ang isang matandang lalaki sa airship sa pinakaharap. Nakasuot siya ng matingkad na damit at gintong sinturon sa kanyang baywang. Nakatayo sa airship, tumingin siya pababa sa Wormsted Palace. Lumapit si James at sinabing, "Ako si James Caden. Maaari ko bang malaman kung sino ka at ang layunin ng pagbisita mo?" "Ako si Yuvan Zymir, ang sect elder ng Divinity Sect ng Sinaunang Realm." Lumakas ang boses niya. Bulong ni Quincy, "Narinig ko na ang sinaunang kaharian." James, sa nakalipas na ilang taon, ang Wormsted ay nangongolekta ng impormasyon sa sealed realms. Samantala, ang Ancient Realm ay ang pinakamataas na ranggo na sealed realm. Nang marinig ito, masama ang kutob ni James sa pagbisita ni Yuvan. Sabi niya, "So you must be the well-renowned Mr. Zymir. Maaari ko bang malaman kung ano ang nagdadala sa iyo dito sa Wormsted?" Malamig na sinabi ni Yuvan. "James Caden, bilang isang inapo ng mga makasalanan, hindi ka lang nagsisi, kundi nilinang mo pa ang demonic arts. Kaya, pumunta ako ngayon dito para lipulin ka." Lumakas ang boses niya. "Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Isa, inamin mo ang iyong mga kasalanan at nagpakamatay ka ng marangal. 2, papawiin ko ang Wormsted sa mapa at lilipulin ka." Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni James. Nakatitig sa airship sa langit. Ikinakunot niya ang kanyang kilay at sinabing, "Huwag kang lalampas sa linya. Sir, wala kang katibayan para suportahan ang iyong mga sinasabi na nililinang ko ang demonic arts. At saka, kahit ako ang Nagel Inang sa kanila, wala kang karapatang humatol.
Kahit na alam ni James na ang Ancient Realm ang pinakamakapangyarihang mundo sa 3,000 sealed realm. Wala siyang ideya kung gaano kalakas ang Divinity Sect. Gayunpaman, batay sa kanyang nakikita, ang Divinity Sect ay hindi isang puwersa na maaaring magpakita alang anuman. Hindi siya natatakot. Pagkatapos ng lahat, dahil ang kaaway ay nasa pintuan na niya, hindi siya maaaring magpakita ng anumang kahinaan. Hahaha, humagalpak ng tawa si Yvonne. Ang Divinity Sect ay may lahat ng karapatan na hatulan ka. Huwag mo akong sisihin dito, James. Ngunit ang mga inapo ng mga makasalanan ay walang karapatang mabuhay. Gayunpaman, ipinapangako ko sa iyo na hindi ko sasaktan ang mga inosente. Bibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta sa Divinity Sect sa Mount Bane at pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Pagkatapos, tatapusin kita sa harap ng publiko. Kung hindi, lilipulin ko ang lahat ng mga taga-lupa simula sa Wormstead. Hilahin pabalik. Habang umaalingaw ang boses ni Yvonne sa buong lugar, umatras ang mga airship at hindi nagtagal ay nawala sa paningin. Pambihirang solemn na ang ekspresyon ni James. Anong gagawin natin ngayon, James? Hinayla ni Quincy ang manggas ni James. Huminga ng malalim si James at sinabing, ayos lang, may 3 araw pa ako. Pagkatapos, tumungo siya sa pisyo ng palasyo at pumasok sa Celestial Abode. Kabanata 2174. Marami ang nagtipon sa pangunahing gusali ng Celestial Abode. Kasama sina Sophie, Thea, Henry, the Blythe King, Delaney, at ang Spirit Tool. Isinalaysay ni James ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Isang big shot mula sa Ancient Realm ang nagpakita. Inakusahan ako ng paglinang ng demonic arts. At hinatulan ako. Gusto niya akong patayin. Ha! Nang marinig ito, agad na tumayo si Thea at nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Kung gayon, bahagyang umiling si James at sinabing, hindi ko rin alam. Ang sinaunang kaharian ay ang makapangyarihang mundo sa gitna ng 3,000 sealed realms. Ngayon, ang elder ng sekta ng Divinity Sect ng Ancient Realm ay nagbabanta na lipulin ang lahat ng tao sa Earth simula sa Wormstead kung hindi ko ibibigay ang buhay ko. Napuno ng pagkabalisa si James. Dahil siya ay gumawa ng isang matapang na pag-angkin. Dapat siyang magkaroon ng sapat na lakas upang ipatupad ang kanyang mga paghahabol. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Pagkasabi niyan, tumingin siya kay Sophie at nagtanong, Sophie, pwede bang makialam at lutisin ang usapan sa pamamagitan ng paglipol sa Divinity Sect? Inilibot ni Sophie ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mo nang isipin iyon. James, napakaraming karma sa iyo ngayon. Kung makikialam ako, sasali ako dito. Hindi ko kayang tiisin ang karma. Dahil dito, kailangan mong mag-isip ng isang bagay sa iyong sarili. Bumantong hininga si James. Uupo ka ba sa gilid at panoorin akong patayin? Napabuntong hininga din si Sophie at sinabing, na misunderstood mo. Hindi ako nakialam dahil kailangan kong tiisin ang dakilang karma. Tumingin si James sa Spirit Tool. Dahil ayaw tumulong ni Sophie, maaari lamang siyang bumaling sa Spirit Tool. Naniniwala siya na ang Spirit Tool ay nagtataglay din ng malaking lakas. Tumakas ka, sabi ng Spirit Tool. Ha! Blanko ang isip ni James. Oo, nagpatuloy ang Spirit Tool. Dahil ikaw ang pinupuntirya, ang Divinity Sect of the Ancient Realm ay hindi na itutuloy ang bagay na ito kung tatakas ka at itatago ang iyong sarili. Pero, nag-aalalang sabi ni James. Sinabi ni Yvonne na lilipulin niya ang lahat ng tao sa Earth kapag hindi ako pupunta sa Mount Bane sa loob ng 3 araw. Path. Pinigilan ng Spirit Tool ang kanyang pagngisi at sinabing, James, huwag mong maliitin ang mga tagalupa.
Hindi niya kayang panasan ang mga ito ng mag-isa. Sa palagay mo ba ay ikaw lang ang may epektong manindigan sa mga outsiders? Kung talagang gagawin ito ng Divinity Sect, ginagarantiyahan ko sa iyo na malipol sila sa proseso. Natigilan si James. Ano ang sinusubukang sabihin ng Spirit Tool? Mayroon bang iba pang makapangyarihang figure sa Earth? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, pinili niyang isantabi ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang isang tiyak na figure sa kamara ng mga kasulatan na nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Nawala siya sa pagmumuni-muni. Sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakas. Hanggat itinatago niya ang kanyang sarili pansamantala o nagbago ang kanyang hitsura, maaari siyang muling lumitaw. Kung hindi, siya ay hampasin patay. Ano sa tingin mo, darling? Tanong ni Thea. Napabuntong hininga si James at sinabing, ano pa ba ang magagawa ko ngayon? Kaya ko lang itago ang sarili ko at maghintay hanggang matapos ang bagyo. Tumango si Thea at sinabing, napakalakas ng Sealed Realms. Hindi natin sila dapat i-provoke. Hindi kinakailangan. Sa ngayon, maaari lamang tayong yumuko at subukang mabuhay. Kapag naging makapangyarihan na tayo, wala nang maglalakas loob na manggulo sa atin. Sa pag-iisip na iyon, nagsimulang maghanda si James para sa Wormstead. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng Wormstead na manatili sa ligtas na mga kamay. Kaya, pansamantalang iiwan ni Thea ang Celestial Abode at babantayan ang bansa. Samantala, ipagpapatuloy ni Delaney, Henry, at ng Blythe King ang kanilang closed-door cultivation sa loob ng Celestial Abode. Matapos gawin ang mga paghahanda, si James Jeff Wormstead, Kabanata 2175, dahil ayaw ni Sophie na tumulong kay James. Wala siyang pagpipilian kundi ang tumakas. Gayunpaman, saan siya makakatakas? Alam niya na ang Ancient Realm ang pinakamakapangyarihang mundo sa 3,000 Sealed Realm. Dahil ang Divinity Sect ay isang makapangyarihang sekta, ang Sect Elder nito ay tiyak na nagtataglay din ng malaking lakas. Ang ganitong tao ay madaling mahanap siya. Pagkatapos umalis sa Wormstead, gumawa si James ng maskara ng tao at binago ang kanyang hitsura. Kasabay nito, sa Mount Bane, maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Divinity Sect, na nasa isang bundok na nagmula sa Sealed Realms. Ang bundok na ito ay inookupahan ng Divinity Sect ng Ancient Realm at ginawang isang sekta. Nanguna rito ay si Yuvan Zaimir, ang Sect Elder ng Divinity Sect, at nauna sa kanya ang ilang middle-aged na lalaki. Anong klaseng probidensya ang nakuha ni James? Paano niya nagawang linangin ang gayong nakakatakot na paraan ng paglilinaw? May nagtatakang tanong. Bahagyang ngumiti si Yuvan at sinabing, sa anumang kaso, ang kanyang sacrilegious ascension na pamamaraan ng paglilinang ay akin. Hindi lamang iyon, ngunit magkakaroon ako ng kanyang pisikal na katawan at magiging immortal. Pero, pupunta ba talaga siya dito? May nagtanong. Ngumiti si Yuvan at sinabing, he will. Base sa impormasyon ko, nasa isip niya ang kaligtasan ng mga taga-lupa. Sa pananakot na lipulin sila, tiyak na susundin niya ang utos ko. Ang bait mo, isa kang henyo. Marami ang sumuso kay Yuvan. Di nagtagal, lumipas ang 3 araw, at wala na si James. Galit na galit si Yuvan. Bilang sect leader ng Ancient Realms Divinity Sect, pinaghirapan niya ang pagtawid sa selyo at nakarating sa Earth. Sa kanyang pagdating, nalaman niya kaagad ang tungkol sa sacrilegious ascension ni James at ang kanyang hindi magaganap na pisikal na katawan. Iyon ang dahilan kung bakit pinamunuan niya ang Divinity Army sa Wormstead. Pinagnanasan lang niya ang sekretong sining ni James at walang interes na lipulin siya. Kung hindi niya ito bibigyan ng 3 araw upang magsimula alang. Yung James.
Sinusubukan ba niyang i-provoke ako? Umungol si Yvonne. Mga lalaki, pakilyusan ang hukbo at lipulin ang Wormstead. Utos niya. Sect Elder. Huwag kang padalos-dalos. Sect Elder. Bagamat ang mga Earthlam, may mga makapangyarihang figure na nakatago sa Earth. Kung hikayatin natin sila ng hindi kinakailangan, magdudulot ito ng mapaminsalang kahihinatnan sa sekta. Talaga, muling mangyari alang ang iyong desisyon. Sect Elder. Si James ay isang mapagmahal na lalaki na pinahahalagahan ang kanyang asawa at anak na babae. Sa aking palagay, dapat natin silang dukutin at pilitin siyang magpakita. Marami ang nagbigay ng kanilang mga saloobin. Huminga ng malalim si Yvonne at kumalma. Alam niyang may mga makapangyarihang figure na nakatago sa Earth. Wearing a surly expression, he said, "Kung ganoon, gusto kong dukutin mo ang pamilya niya. Pag hindi siya sumipot, kakatayin ko silang lahat." Bagamat hindi nila magawang puksain ang mga bansa sa mapa, ang pagpatay sa kanilang inosenteng buhay ay hindi dapat magdulot ng galit ng mga makapangyarihang tao na nakatago sa Earth. Naiintindihan, nang mabigyan ng utos, agad na nagmadali ang mga disipulo at nagtungo sa Wormstead upang dukutin si Thea. Ang ilan ay nagtungo sa Kensington upang dukutin si Winnie at ang mga kalahan. Kasabay nito ang pagbabago ng hitsura ni James. Nagtungo siya sa Kensington at pinanood ng palihim si Winnie. Nang makitang ligtas na siya, nakahinga siya ng maluwag. Matapos iwanan ang mga kalahan at maglakad sa abalang mga lansangan, bigla siyang nakaramdam ng kawalan ng Timon. Nagsimula nang lumabas ang mga problema bago pa man maalis ang selyo. Ano ang mangyayari sa Earth kapag ang 3,000 sealed realms ay pinagsama sa Earth? Hindi naglakas loob na isipin ni James. Then, pumasok siya sa isang bar. Dahil gabi na ngayon, maririnig ang nakakabinging musika mula sa loob ng bar. Kahit na lumitaw ang kalamidad, ang sitwasyon sa Earth ay naging matatag. Ang mga namatay sa mga virus ay namatay. At ang mga nakaligtas ay nakakuha ng kaligtasan sa sakit. Ganyan ang katangian ng mga tao. Sila ay magpakasawa sa kanilang sarili sa ganap na lawak para sa wala. Dahil maraming taon nang hindi nakakapunta si James sa isang bar at wala siyang ibang mapupuntahan ngayon. Pumasok siya sa bar at umorder ng ilang bote ng alak. Habang umiinom ay panay ang tingin niya sa mga babae sa dance floor. Sa sandaling iyon, nabagbag ang kanyang pasya. Malaki ang sakripisyo niya para protektahan ang mga tao sa Earth. Gayunpaman, ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa pagpapasaya sa kanilang sarili. Tulad ng napupunta sa lumang kasabihan. Ang mga courtesan ay hindi napansin ang kalungkutan ng isang namatay na imperyo. Habang umiinom siya, iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng totoong pagkawala. Sa sandaling maabot ang isang tiyak na kaharian. Hindi siya maaaring malasing gaano man siya uminom. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya at naghanap ng matutuluyan. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, bumangon si James sa kama at binuksan ang mga bintana. Hinayaan ang mainit na sikat ng araw na dumampi sa kanyang balat. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at nag-log in sa martial arts forum. Na gustong makita kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa sandaling nag-log in siya sa forum, nakita niya ang isang tanong na thread na nag-aalala sa kanya. Masama ang kutob niya dito. Habang nag-tap siya sa thread, ipinakita ang mga larawan ni Thea, Winnie, at ang mga kalahan na dinukot. James, hinihiling kong lumabas ka sa Divinity Sect sa Mount Bane sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, magiging handa na magpaalam sa iyong asawa, anak, at sa iyong pamilya. Mayroong kahit isang mensahe sa ibaba ng thread. Nang makita ito, naikuyom ni James ang kanyang mga kamao nang lumabas ang mga berdeng ugat sa kanyang leeg. Nagmura siya, kasuklam-suklam. Galit na galit siya.
Hindi niya inasahan na ang sekta ng pinakamakapangyarihang Sealed Realm ay gagawa ng ganoong maling taktika. Alam niyang mawawalan siya ng buhay kapag sumunod siya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Kaya naman, nagmamadali siyang umalis sa Kensington at bumalik sa Mount Bain. Ang Divinity Sect ay nagpapalaganap ng mensahe sa malayo at malawak. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagdukot, lihim na sinumpa ng maraming taga-lupa ang Divinity Sect. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa isang sekta mula sa pinakamakapangyarihang Sealed Realm. Isang lalaki ang naglakad papunta sa Mount Bain. Si James ang nagtanggal ng kanyang maskara ng tao. Saktong pagdating niya sa paligid ng Mount Bain, isang lalaki ang lumitaw. James! Isang boses ang dumating. Tumingin si James sa lalaki at walang siglang sinabi, "Panginoong Omniscient." Sinabi ng Omniscient Deity, "Hindi ka makakapunta. Mawawalan ka ng buhay." Napangiti ng mapait si James at sinabing, "What choice do I have? Nasa kanila ang aking asawa at ang aking anak na babae." Inisip ito ng Omniscient Deity at sinabing, "May ilang araw pa. Huwag kumilos ng walang ingat. Pupunta ako at hahanapin ang aking Panginoon." Napatingin sa kanya si James. Nagpatuloy ang Omniscient Deity. "Ang aking master ay ang telepathic master ng Mount Spring Castle." Kabanata 2177. Matagal nang narinig ni James ang telepathic master ng Mount Spring Castle. Bumalik noong dinala siya ng Omniscient Deity sa Chamber of Scriptures. Naaalala niyang nakikipag-usap siya sa custodian. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Nasaan ang Mount Spring Castle? Maaari bang tumayo ang iyong amo laban sa Divinity Sect ng Ancient Realm?" Bahagyang umiling ang Omniscient Deity at sinabing, "Sa simula, wala akong ideya kung saan matatagpuan ang Mount Spring Castle o kung sino ang aking amo. Kamakailan lang ay nalaman ko na ang Mount Spring Castle ay matatagpuan sa isang Sealed Realm. At ang mga cultivator ng Mount Spring Castle ay ang mga ninuno ng mga tao sa Earth. Bukod dito, may dumating na ilang envoy mula sa Mount Spring Castle at nakipag-ugnayan sa akin, na nagsasabing maaari akong humiling ng tulong kung may problema ako." Nang marinig ito, nagmamadaling sinabi ni James, "Sige, kung ganoon, hihintayin kita dito, bilasan mo at umalis ka na." Tumango ang Omniscient Deity. "Binigyan ako ng sugo ng isang kayamanan na gayon din sa akin na maglakbay sa Sealed Realm kung saan matatagpuan ang Mount Spring Castle. Huwag kang kumilos ng walang ingat hanggang sa babalik ako." "Sige, nakuha ko." Walang pagpipilian si James kundi ang umasa sa master ng Omniscient Deity. Pagkatapos, ang Omniscient Deity ay tumalikod upang umalis. Si James, sa kabilang banda, ay hindi pumasok sa Mount Bain ngunit sa halip ay nanatili sa labas. Sa malalim na pagmumuni-muni, hindi siya naniniwala na ang master ng Omniscient Deity ay maaasahan. Kaya naman, nagpasya siyang hanapin ang tagapag-alaga. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Mount Tai. Tumungo sa kailaliman ng bangin. At pumasok sa unang palapag ng kamara ng mga kasulatan. "Miss!" Sumigaw siya. Agad na kuminang ang isang puting ilaw. At isang babaeng nakasuot ng puting damit ang bumungad sa kanya. Tiningnan niya si James ng mahinahon at nagtanong, "Anong problema? May nangyari ba?" Isinalaysay ni James ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. "MS, tagapangalaga, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Ang kalaban ay isang sekta ng pinakamakapangyarihang Sealed Realm. Paano ako lalaban sa kanila?" Ang tagapag-alaga ay nawala sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, "James, talagang gusto kong lutisin ang usapan para sa iyo. Gayunpaman, ito ay mga hadlang sa iyong paraan ng pag-unlad. Dapat mong harapin ang mga ito sa iyong sarili. Bukod dito,
Ang aking responsibilidad ay protektahan ang kamera ng mga kasulatan. Dahil dito, hindi ako makikialam maliban kung talagang hinihingi ng sitwasyon ang aking atensyon. Sana maintindihan mo. Nang marinig ito ni James ay nalungkot. Balak mo ba talagang tumayo sa gilid? Umiling ang custodian at sinabing, ang mundo ay hindi kasing simple ng tila. Maraming makapangyarihang figure ang kasalukuyang nakatutok sa Earth. Kung makikialam ako, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Bagamat gusto niyang tulungan si James, nag-aalala siyang magdudulot siya ng problema ng ilang beses na mas malala kaysa sa kasalukuyang nararanasan niya. Dahil ayaw manghimasok ng custodian, makakaasa lang si James sa telepathic master ng Mount Spring Castle. Kung mab-aigo rin iyon, lalaban siya hanggang kamatayan para protektahan ang kanyang pamilya. Nang hihinayang, tumalikod siya para umalis. Pagkaalis niya, bumulong ang custodian, James. Ang mga bagay na ito ay hindi gaanong mahalaga sa grand scheme ng mga bagay. Sa hinaharap, hahaharapin mo ang mas malalaking pagsubok kaysa dito. Kung hindi mo kayang lutisin ang ganoong simpleng bagay, talagang madidismaya ako. Pagkatapos ng kanyang audience kasama ang custodian, bumalik si James sa Mount Bain at matiyagang naghintay. Binigyan siya ng divinity sect ng 1 linggo. Hanggat bumalik ang omniscient deity noon, magiging ligtas sina Thea at Winnie. Pagkaraan ng 3 araw, lumitaw ang omniscient deity. Paano nangyari? Nang makita ang omniscient deity, nagmamadaling lumapit si James sa kanya. Nalungkot, sinabi ng omniscient deity, nagpunta ako sa Mount Spring Castle sa Sealed Realms at nakilala ko ang aking paningin. Gayunpaman, sinabi niya sa akin na ang kaganapan ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Natigilan si James. Hindi karapat-dapat. Sa sandaling iyon, galit na galit siya. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay nagsusumikap para sa kapakanan ng mga tao sa Earth. Gayunpaman, nang makatagpo siya ng gulo, walang tumulong sa kanya. Kabanata 2178. Alam niya na ang mga magsasaka ng Mount Spring Castle ay makakatulong sa kanya na mapawi ang krisis. Gayunpaman, nanatili sila sa ginhawa ng kanilang tahanan at nagmasid lamang sa gilid. Tumahimik ka, James. Mag-isip tayo ng iba. Paano ako kakalma kung nasa panganib ang pamilya ko? Angal ni James. Pagkatapos, nagmarcha siya papunta sa Mount Bain na may galit sa mga hakbang. Kung may nangyari sa kanyang pamilya, gagawin niyang mabigat ang halaga ng divinity sect. James, huwag kang padalos-dalos. Sigaw ng omniscient deity. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James at tumungo sa direksyon ng divinity sect. Hindi nagtagal. Nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Sa paanan ng bundok, maraming alagad ng divinity sect. Lahat sila ay nakasuot ng mga sinaunang damit at may hawak na espada. Sinong nandyan? Sa kanyang hitsura, naharang ang landas ni James. Sinaman sila ng tingin ni James. Gayunpaman, kahit na siya ay galit na galit, pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, James Caden. Nang marinig iyon, humagalpak ang tawa ng mga alagad. Sa wakas nandito ka na. James Caden. Sa labas ng pagtatago, nakikita ko, mga lalaki, itali mo siya. Utos ng isang guard. Pagkatapos, may ilang gwardya na lumapit kay James at tinamaan ang kanyang mga acupuncture point. Matapos ay seal ang kanyang cultivation base. Itinali nila siya gamit ang isang lubad at sinamahan siya ng paakyat sa bundok gamit ang isang espada na nakadikit sa kanyang leeg. Sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang pamilya, hindi lumaban si James. Bago pumunta rito, handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Hindi nagtagal, dinala siya sa pangunahing bulwagan ng sekta. Nangunguna ang isang matandang lalaki. At marami pang malapit sa kanya.
Bawat isa sa kanila ay naglabas ng malakas na aura. Nang makita si James, dumidilim ang mukha ni Yvonne nang sabihin niya, James, bilang ina po ng mga makasalanan, hindi ka lang nagsisi, kundi nilinang mo pa ang demonic arts. Inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan? Inangat ni James ang kanyang ulo at sinulyapan siya. Malamig na sinabing, "Cut the creepy. Dahil nandito ako, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Gayunpaman, mangyaring palayain ang aking pamilya." Sabi ni Yvonne, "Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ang mga inosente. Mga lalaki, palalayain mo sila." Naiintindihan. Umalis ang ilang alagad. Hindi nagtagal. Bumalik sila kasama ang pamilya ni James. James. Nang makitang nakagapos si James, sinugod siya ni Thea, "Tumigil ka sa kinaroroonan mo." Bago niya maabot si James, ang mga disipulo ay nag-awit ng kanilang mga espada at hinarangan ang kanyang landas. Lumingon si James at tumingin kay Thea, Winnie, at sa mga kalahan, at huminga ng malalim. Pagkatapos, sabi niya, "Thea, iwan mo ang Mount Bane kasama si Winnie. Alagaan mo siyang mabuti, darling." "Ikaw naman." Nag-aalala si Thea, wearing a composed expression on his face. James said, "Kung mamamatay ako dito, huwag mo akong ipaghiganti. Gayunpaman, tandaan ang puot na ito. Maghanap ng isang liblib na lugar at magsaka." Tila sinasabi ni James ang kanyang huling mga salita. Hindi ito pinansin ni Yvonne. Para sa kanya, ang mga tagalupa ay mga hamak na nilalang na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Siya ay pagkatapos lamang ng sacrilegious ascension ni James. Kung tungkol sa iba, wala siyang pakialam. Kabanata 2179. Huminga ng malalim si James at nakangiting tumingin kina Thea at Winnie. "Umalis ka na. Magiging okay lang ako." Hindi na si Thea ang inosenteng dalagita noon kaya naman. Hindi na siya nagtagal, hinawakan niya ang kamay ni Winnie at tumalikod para umalis. "Daddy, Daddy." Gayunpaman, tinawag ni Winnie si James. Nag-aatubili na umalis. Niyakap ni Thea si Winnie at tumingin sa mga kalahan. Sinabing, "Lolo, umalis na tayo." Pinanood sila ni James na umalis. Pagkaalis nila, nakahinga ng maluwag si James at lumingon kay Yvonne. Malamig na sinabing, "I'm all yours now. Sana ay pagtibayin mo ang iyong pagtatapos ng bargain at iwanan ang aking pamilya na mag-isa, o kung hindi, hinding-hindi kita mapapatawad." "I lock mo siya," utos ni Yvonne. Pagkatapos, dinala si James at ikinulong sa loob ng isang madilim at mamasa-masa na piitan. Kasabay nito, sa Bane City, nasa looban ng kanilang tirahan sina Marcelo at Jace. "Jace, nakatanggap lang ako ng balita na nakulong si James ng Divinity Sect. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Bahagyang ngumiti si Jace at sinabing, si James ay nagtataglay ng demonic body. Isang hindi magapi na katawan ng demonic realm. Gayunpaman, ang kanyang katapatan ay nakasalalay sa mga tao. Kailangan niyang dumaan sa ilang pagsubok bago siya sumuko sa mga tao at sumama sa amin. Ngunit, nang gustong pabulaanan siya ni Marcelo, gusto niyang malaman ni Jace ang kanyang kamay at sinabing, "No buts. Ang desisyon ay pinal. Maging si Master ay sisang-ayon dito kung narito siya." Napabuntong hininga si Marcelo at hindi na nagsalita. Sa Divinity Sect sa Mount Bane, si James ay ikinulong sa isang madilim at mamasa-masa na piitan. Sa sandaling ito, nakatali siya at nakahiga sa kama habang nakatitig sa itim na kisame. Klak, klak, klak. Sa sandaling iyon, maririnig ang mga yabag ng paa. Pagkatapos, bumukas ang pinto. "James!" Isang boses ang dumating. Ibinaling ni James ang kanyang ulo sa pamamagitan ng dimly lit lights. Nakita niyang nandito si Yvonne. Buong lakas, bumangon siya at umupo sa lupa pagkatapos.
Malamig siyang tumingin kay Yvonne at Cable. Bilasan mo at kunin mo na ang buhay ko. Yvonne smirked. James, maawain akong tao. Hanggat ibibigay mo ang Sacrilegious Ascension Cultivation Method. Ililigtas ko ang iyong buhay. Haha, tumawa si James. Yvonne, kaya nagpahirap ka para lang makakuha ng Sacrilegious Ascension. Dahil alam mo na I cultivate Sacrilegious Ascension. Dapat mong malaman kung gaano kahirap linangin ito kahit nabigyan kita ng cultivation method. Kaya mo ba talagang gawin ito? Sinabi ni Yvonne, wala kang pakialam basta't ibigay mo sa akin ang pamamaraan ng paglilinaw. Ililigtas ko ang iyong buhay deal. You've got to be kidding me. James ay nag-aalinlangan gayunpaman. Kung si Yvonne ay tumyupad sa kanyang salita, paano kung binigyan siya ng paraan ng paglilinang ng Sacrilegious Ascension? Sacrilegious Ascension ay hindi madaling linangin sa pisikal na kakayahan ni Yvonne. Magiging imposible para sa kanya. I'm a man of my word, sabi ni Yvonne. Sige, ito ay isang deal. Hindi nag-atubili si James. Bigyan mo ako ng papel at panulat. Isinulat ko ang mga ito para sa inyo. Palalayain siya. Kabanata 2200. Habang nag-uuto si Yvonne, agad na lumapit kay James ang ilang disipulo. Hinalas siya, at binitawan ang kanyang mga acupuncture point. Iyon ay dahil hindi natatakot si Yvonne kay James. Kahit na si James ang pinakadakilang manlalaban sa Earth, siya ay walang iba kundi isang langgam sa Yvonne's. Hindi nagtagal. Handa na ang material. Isinulat ni James ang pamamaraan ng paglilinang ng Sacrilegious Ascension at ibinigay ito kay Yvonne. Nang masuri ito, gayunpaman, dumilim ang kanyang mukha. Ano ito? Natigilan. Tinanong niya, ganito ba ang paraan ng paglinang mo sa Sacrilegious Ascension? Tumango si James at sinabing, kaya nga sabi ko hindi mo ito mabubukis kahit ibigay ko pa sa iyo. Pinaglalaroan mo ba ako? Nagdilim ang ekspresyon ni Yvonne. At ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, hinampas niya si James sa dibdib, na nagpalipad at bumagsak sa dingding. Malakas na bumagsak si James sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Bagamat nanambalik ang lakas ni James, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban kay Yvonne. Walang paraan na may ganitong paraan ng paglilinaw. Huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari kung hindi ka naglinis. Pananakot ni Yvonne kay James habang pinupunit ang papel sa kanya. Niloloko siya ni James. Gumapang si James mula sa lupa ng hirap na hirap. Bagamat ibinigay niya kay Yvonne ang tunay na pamamaraan ng paglilinang ng Sacrilegious Ascension. Inakala ng huli na nakikigulo siya sa kanya. Hindi ko kasalanan na hindi ka naniniwala sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Putulin ang creepy at patayin mo na ako. Mangarap pa, bibigyan kita ng 1 linggo. Makalipas ang 1 linggo, magsasagawa ako ng pangkaraniwang pagliliti sa Divinity Sect sa Mount Bane. Ngumuso si Yvonne at tumalikod na para umalis. Umupo si James sa sahig at bumantong hininga. Kahit na siya ay sumagot sa kanya ng matapat, walang naniwala sa kanyang mga salita. Nagtamo siya ng matinding pinsala. Gayunpaman, dahil mayroon siyang demonic body, ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay hindi pangkaraniwan. Habang umiikot ang demonic energy sa buong katawan niya, halos gumaling ang kanyang mga sugat. Sa mga susunod na araw, si Yvonne ay pumupunta sa piitan araw-araw upang tanungin si James tungkol sa Sacrilegious Ascension at ang mga pamamaraan ng paglilinang para sa demonic arts. Para sa kanya, nakuha lang ni James ang ganoong kalakas na pisikal na katawan dahil hindi niya sinasadya ang demonic arts. Gusto niyang bawiin ang katawan ni James para sa kanyang sarili. Gayunpaman, iyon ang huling paraan. Sa ngayon, magpapatuloy siya sa interogasyon, kung si James ay patuloy na nanatiling mahigpit na nakatatak sa kanyang mga labi.
Wala siyang magagawa kundi sakupin ang kanyang katawan pagkatapos siyang hatulan. Sa buong linggo, dumating si James ng matinding pagpapahirap. Gayunpaman, ang sakit ay wala sa kanya. Dahil minsan na siyang naligo sa apoy upang sanayin ang kanyang pisikal na katawan. Nakakuha siya ng mas mahusay na panlaban kaysa sa mga ordinaryong lalaki. Dahil patuloy na tikom ang bibig ni James. Walang choice si Yvonne. Lumipas ang isang linggo sa isang kisap mata. Isang umaga makalipas ang isang linggo. Muling iginapos si James at dinala sa pangunahing bulwagan ng Divinity Sect. Pagkatapos, itinali siya sa isang halijing bato ilang metro ang taas sa labas ng bulwagan. Isang linggo ang nakalipas, ipinakilala ng Divinity Sect ang tungkol sa pangkalahatang paglilitis ni James. Dahil dito, maraming tao ang nagtipon sa labas ng sekta upang manood ng palabas. Karamihan ay mga outsiders ng 3,000 sealed realms. At may mga makapangyarihang tao na nagselyado sa kanilang sarili 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang Divinity Sect ay siksikan sa mga tao. Sa labas ng bulwagan, tumingin si Yvonne sa mga outsiders at hinaplos ang kanyang balbas. Sinabing, "Mga Ginoo, maligayang pagdating sa Divinity Sect. Tulad ng alam ninyong lahat, ang mga taga-lupa ay mga inapo ng mga makasalanan na nagtaksil sa ating mga ninuno. Kami ay nagdusa ng husto, at hindi mabilang na mga inosenteng buhay ang nawala. 2/3. Bilang inapo ng mga makasalanan, hindi lamang si James ay hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan, kundi nakipagsabuatan pa siya sa lahing demonyo at nilinang ang demonic arts. Pinatawag ko kayong lahat dito ngayon para saksihan ang pangkalahatang paglilitis kay James Caden. Naway mabigyan ng hustisya." Lumakas ang boses ni Yvonne. Ang mga taong natipon ay makapangyarihan. At ang pinakamahina sa kanila ay nasa ranggo ng Immortal Ascension. Si James, na nakatali sa halijing bato, ay alam na ang kanyang kapalaran ay selyado nang marinig ni Yvonne na inakusahan siya ng pakikipagsabuatan sa lahing demon. Sa pagkakataong iyon, tumatakbo ang isip niya. Nag-iisip ng paraan para magawa niya iyon. Gawin ang kanyang pagtakas.